Magandang oras mga kababayan, mga kakulinboy. Ito yung pinakamalas ngayon na araw kay Kibuloy dahil formal na nahiniling ng US na i-extradite si Kibuloy, ipadala sa US para doon na hahatulan, ikukulong at lilitisin sa korte ng mga Amerikano dahil marami ang kanyang kaso doon. Ito'y tungkol sa kanyang pagmanipula, paggamit ng kanyang mga membro sa Amerika kung saan ay katulad din ng narito sa Pilipinas ang kanilang estilo na manghihingi sa mga kapwa Pilipino doon o kaya sa mga foreigners at merong mga nangyayaring mga kababalaghan pa doon. Pati daw mga ano, di ba, merong mga child sex ring na kinakaso kay Kibuloy ng US court. Kaya kapag Amerika diyan na takot si Digong, takot na takot si Kibuloy. Kapag Amerika na ang maghuhusga, ang maglilitis dahil sa hindi nababayaran ang mga judges sa korte ng Amerika. Kaya ito talaga ang sabi ni Kibuloy, ayaw niya sa mga puti. Ganon din ang sabi ni Digong, ayaw niya sa mga puti. Kasi ang justice sa Amerika ay justice. Hindi katulad dito sa Pilipinas na ang justice ay makukuha lamang ng mga mayayaman. Okay, so ito ang balita atin na pakinggan, courtesy sa atin ni Julius Babaw ng News 5. Hiniling nga ng Amerika na isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay yan sa kinakarap niyang child sex trafficking sa Amerika. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, may sagot na ba ang gobyerno natin sa kahilingan ng Amerika? Julius, wala pang impormasyon kung ano ang magiging aksyon ng administrasyon dito nga sa formal na hiling ng gobyerno ng Amerika kaugnay ng extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento tungkol dito. Base raw sa Philippine-US Extradition Treaty, ang Department of Foreign Affairs ang unang point person sa naturang request. Ano nga ba itong extradition? Isa itong legal na proseso kung saan hinihiling ng isang bansa na isuko ng isa pang bansa ang isang taong nahaharap sa kasong kriminal para doon litisin o pagdusahan yung kanghatol. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika. Noong 2021, kinasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang, gayon din ng conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon sa mga prosecutor ng Amerika, ginamit umano ni Kibuloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga member ng KOJC inabuso, binantaan at minanipula. Itinanggi na ni Kibuloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Samantala, dito naman sa Pilipinas, nananatiling nakakulong si Kibuloy habang nililitis. Para yan sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Kaugnay yan ng mga reklamong isinampa ng Department of Justice matapos ang mga aligasyon ng dating miyembro ng KOJC. Noong 2024, nagtago si Kibuloy matapos siyang ipaaresto ng korte bago sumuko sa mga otoridad noong September ng parehong taon. Patuloy rin niyang itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Sa ngayon, Julius, hindi pa nangangahulugan na ang request nitong Amerika ay ibig sabihin ay agad na siyang ipapadala doon. Dadaan muna itong extradition request sa pagsusuri ng Department of Justice at pag-aproba ng mga korte dito sa Pilipinas. Julius? Camille, dahil may mga kaso pa si Kibuloy sa Pilipinas, obligado ba ang Pilipinas na pagbigyan itong kahilingan ng Amerika? Pwede ba nila itong tanggihan? Julius, sa ganyang pagkakataon, usually inuuna talaga na matapos muna itong mga kasong kinahaharap ng isang akusado dito sa Pilipinas bago siya maaaring i-extradite. Pero pwede rin siyang isuko na sa Amerika kung papayagan ito ng korte dito sa Pilipinas. Camille, may tugon na ba ang kampo ni Kibuloy?
Julius, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon ang kampo ni Pastor Quiboloy ayon sa kanyang isa sa mga abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Pero iginiit nila na handa silang depensahan ang pastor sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Habang si Senator Risa Hontiveros naman na nananguna sa investigasyon laban sa pastor kaugnay ng alegasyon ng human trafficking, sexual abuse at forced labor, panahon na raw para dalhin sa Amerika si Quiboloy. Napanatag daw ang kanyang loob na may 2 jurisdiksyon ang gustong humawak kay Quiboloy para panagutin siya sa mga kaso laban sa mga babae at mga bata. Ayon pa kay Hontiveros, wala nang katiting na impluwensya na dapat matira kay Quiboloy. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Alright, maraming salamat din kay Julius Babaw para sa ating binigyang reaksyon na video. Well, balik tayo dito kay Quiboloy. Yung sabi niya noon na takot siya sa mga puti. Pero bakit dinali niya yung mga Ukrainian? Mga puti yun eh. Pero yun ay mga European. Ang kinakatakutan ni Quiboloy ay ang mga puti na mga Amerikano. Dahil meron nga siyang kaso sa Amerika. Nasa 13 case yung kaso niya sa Hawaii. Dahil doon talaga pinalaganap niya itong grupo na ito. Kaya ito na yung sandali na kinakatakutan ni Quiboloy sa kanyang buhay. Nako, Quiboloy, ito na nga ang kinakatakutan mo. Grabe nangyari na talaga, extradition na ito. Meron tayong extradition treaty sa Amerika, kaya anytime ay papadala siya sa Amerika. Pero merong konting balakid dyan sa Supreme Court eh. Kasi alam naman natin na 11 daw ka judges dyan sa Supreme Court ay hawak yan ni Quiboloy, ni Digong noon. Kaya nga pati yung si Atong Ang ay nakakawala dahil may kapit siya sa kay Digong, si Atong Ang. Kaya si Quiboloy ay uubusin niya ang pera niya dito sa Pilipinas para lamang siya maprotektahan. So mayroon na namang yayaman ng mga abogado niya. Diba? Noon ay si Turion yata yung pinakamalaki ang bayad sa serbisyo. Ngayon madagdagan yan dahil kukuha siya ng mga galing na mga attorney. Well, good luck sa iyo, Quibols. Takot ka nga sa mga Amerikanong puti pero sa mga European na mga Ukrainian ay hindi ka takot eh. In love ka eh. Mga kababayan, pag-comment na lang sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.